Hey, what's up you guys? Welcome back dito sa another vlog natin. And sa vlog na to pag-usapan natin yung common na tanong ng karamihan. Sir, may age limit pa sa Canada? Sir, gusto ko magtrabaho sa Canada kaso 40 plus na ako 50 plus na ako. Pwede pa kaya ako? Sir, pag na-PR dyan, may limit pa sa edad? Matanda na kasi ako eh. Okay? So ito yung common na mga tanong na nababasa ko no sa TikTok at sa mga comment ng video ko. So ngayon sasagutin ko yan and ipaintindi ko sa inyo bakit worried kayo pagdating sa edad. Okay? Kung gusto mo malaman yung sagot sa tanong na to, maybe 40 ka na and worried ka if matanggap ka pa ba sa Canada o hindi, then continue watching this video. If you are new into this channel, my name is Jem and dito sa channel na to tinuturo ko kung paano kayo maka-apply ng trabaho sa Canada through direct hire na hindi gumastos ng malaki or dadaan sa agency. Okay? So ngayon, pag-usapan natin is yung edad kasi ito yung pinaka-concern ng karamihan kasi nga matagal na nagtrabaho sa abroad, no? 40 na, 30 na, 50 na, and gustong mag-Canada. Na-inspired kayo sa ibang mga vloggers or sa ibang mga video na panood niyo na magandang buhay sa Canada. And isang problema lang is, ng problema kayo, baka hindi na kayo pwedeng matanggap sa trabaho kasi nga dahil sa edad niyo. Okay? So, ipaintindi ko sa inyo kung pwede ka pa bang magtrabaho or hindi na. No? Kung above 40 ka na or above 50 ka na, continue watching this video until the end para magka-idea kaya pwede ka pa bang magtrabaho sa Canada or manirahan dito sa Canada. Okay? And ipakita ko sa slide para maintindihan ninyo. Ipakita ko yung iba't ibang way or iba't ibang pathway na kailangan ng edad. Okay? So para maintindihan niyo, ipakita ko dito sa screen. Okay, so maximum age limit to work in Canada. Pag-usapan natin tong maximum limit, no, kung ilan ba talaga yung limit kung mag-apply ka ng trabaho or pupunta ka sa Canada para manirahan dito, lalo na pag work permit ka na pathway. Okay, so maraming ways but ano ko muna sa inyo, i-discuss ko sa inyo ano ba yung pathway na kailangan ng edad, no, kasi ito yung pinaka-concern ng karamihan. Okay. So, in 2024, Canada does not specify a maximum age limit for work. No? Walang discrimination dito sa edad. Okay? So, obtaining a Canadian work permit has no specific age limit. The eligibility criteria for a Canadian work visa are primarily based on your qualifications, skills, job offer, and the program you are applying for. Okay? So, the Canadian government assesses each work permit application on its own merits, considering factors like your work experience, education, language proficiency, and ability to contribute to the Canadian economy. So, ang gobyerno ng Canada kasi, nagko-consider lang, no, if meron kang work experience, no, nagbabase sila sa education, sa language proficiency, and ability to contribute. So, hindi pinag-usapan dito yung edad. Okay, malinaw yan na hindi kabilang dito yung edad. So, ang pathway na may requirement sa edad is itong tinatawag na express entry. Ito lang talaga kasi magbe-base dito is yung score or points. Okay? So, express entry provides a pathway to permanent residence for skilled workers in Canada or overseas. For potential skilled foreign workers, express entry will result in fast processing times of 6 months or less. So, meaning itong express entry, ito yung isang pathway na kailangan magmamatter ang edad. Okay? So, ito yung pathway na mabilis. Kung ikaw marami kang pera and then gusto mong pumunta ng Canada, i-explore mo to express entry. Okay? So, medyo mahal nga lang dito. Ang processing kasi dito is mabilis, no? 6 months or less. Okay? So, magkano ba yung magastos mo kung sa express entry ka? So, meron ako ditong screenshot sa screen. I hope na screenshot nyo lang para magka-idea kayo, no? Single no kids, ito yung babayaran mo. Couple no kids, ito yung babayaran mo. Couple and one kid, ito yung babayaran mo. Pag marami kang anak, so i-times 2 mo lang or i-times 5 mo lang kung ilan yung anak mo. So, yan yung price or fee na babayaran mo bawat isa. Okay?
So, I hope malinaw sa inyo. So, di ako magtagal dito kasi hindi naman ito yung pathway na gusto kong tahakin nyo kasi nga mahal at saka kailangan ng pera. Okay? So, ipakita ko lang is ito yung pathway na kailangan nagmamatter ang edad. Okay? So, age is one of the most significant comprehensive ranking system. Sa pagdating sa CRS meaning Comprehensive Ranking System, points in the express entry point based system because it impacts the CRE scores a person could receive and affects how quickly or even they receive an ITA or invitation to apply. Okay? So, the highest scores are awarded to those between 20 and 29. So, sa express entry, ito yung 20 and between 20 to 29, yan yung mataas ang score. Individuals with spouses get 100 points and those without earn 110 points. So, yung may mga asawa, 100 points. Pag walang asawa, 110 points. Okay? So, ang express entry, para madali nyo maintindihan, is nag-base siya sa CRS or Comprehensive Ranking System. Okay? So, ma-invite ka if yung score na required sa province, let's say, yung required is 400 points, and then basihan nila dito is yung marami silang criteria basihan paano ka makakuha ng points. So i-check nyo lang yung scoring system sa bawat province. Let's say sa Alberta, no? Ano ba yung scoring system or ano ba yung CRS points na kailangan dyan sa Alberta if express entry ka. Kung mag-express entry ka tapos punta ka sa Manitoba, i-check mo kung ano yung CRS point sa Manitoba. Ano yung points na kailangan mo. Okay? So, however, after age 30, no, pag after ka ng 30, lumampas ka ng 30, a candidate score gradually declines, losing 5 points annually. So, every year maglo-lose siya ng 5 points. And then, pag 40 ka naman, the score drops even more with at least 10 points. So, pag 40 pataas ka na, ang mabawas sa score mo is 10 points bawat taon. Pero pag 45 years old ka na, tapos mag-apply ka ng express entry, receive no CRE score for age. So, wala ng score, no? Pag above 45 ka na. Okay? So, yan yung express entry. Yan yung isang pathway ng Canada na magbabase ang edad. Now, let's talk about naman, meron pa kayang paraan, sir, na pathway na tulad sa aming mga 40 na o mga 50 na, may pathway pa kaya para sa amin na matatanda na kami na hindi nagbabase sa edad? Or posible pa kayang manirahan kami sa Canada? Okay? So, if yan yung tanong mo, itakol natin yan. Okay? And before that, ito yung pinakita ko sa inyo na 20 to 29 makareceive ng 100 and 110 points. Ito yung sa express entry, no? Score by age. So, makikita mo kung 18, ang score is 90 kung wala kang asawa. And then, kung may kung may asawa ka, ang score is kung may asawa ka pala, 90. And then, kung wala kang asawa is 99. Okay? And then, nandyan yung listahan, no? Kung 36 years old ka, tapos may asawa ka, so 65, pag wala kang asawa, ang score points mo is 72. Okay? CRS points for applicants without or with a spouse or common law partner. Okay? So, andyan yun. So, sa mga nagtatanong, sir, matanda na ako, pwede pa kaya ako dyan? Okay? For example, no, may mga program kasi or mga province dito na nag-o-offer ng pwede kang ma-PR or makapagtrabaho ka kahit matanda ka na. Like itong sa New Brunswick, 22 and 50 years of age, no? Pwede ka dito, no? Maka-apply ka ng PR or permanent residence or pwede kang magtrabaho under sa skilled workers. Okay? As long as may mga experience ka and then mabilong ka sa skilled workers, pwede ka from 22 to 50 years of age. Okay? So, sa mga 55 naman, ang tanong ka na, 55 years old move to Canada. Kasi marami sa atin na matatanda na, no? Lampas 50 na, pwede pa kaya? Yes, pwede if may lakas ka pa, kaya pa ng katawan mo at wala kang karamdaman, pwede yan. Okay? So, there are still opportunities for you to get a permanent stay in Canada and get a job even if you are 55 years old. Right? So there are a number of different immigration programs that you can apply for and some of them do not have an age limit. Okay? So updated yan noong August 2023. So according sa status ng Canada, no, sa 2021 census shows that more than 1 in 5
meaning 21.8% persons of working age are nasa 55 to 64. Okay? Pinakita ko sa department store, no, mga 60 plus na siya, nag-work pa rin siya. So, wala silang discrimination. Yan yung kagandahan dito sa Canada. Kahit matanda ka na, pwede kang magtrabaho, pwede kang kumita, unlike sa Pinas na may mga age limit na, di ba? So, this is an all-time high in the history of Canadian census. The working population in Canada has never been older. Okay? So, kung 55 ka, malinaw na pwede kang mag-work or mag-apply ng work sa Canada. Okay? So, ang pathway naman sa mga nawo-worried na, no, kasi 50 plus na. So, mayroong mga program, no, iba't ibang province. Isang example dito is yung sa Nova Scotia, no? Sa Nova Scotia, between 21 and 55. And then, ang kailangan lang nila is minimum high school diploma. Okay? So, pwede ka mag-permanent residence dito, no? Under ka sa Nova Scotia Immigration or sa program ng Nova Scotia. Kahit 55 ka na, pwede ka. And then, kahit high school ka, pwede ka dito. Alright? So, iba-iba kasi bawat probinsya. I-check nyo lang kung saan kayo gustong manirahan. Okay? Kung sa Nova Scotia, pwede ka. Kahit high school graduate ka lang, kahit 55 years old ka na, pwede ka dyan. Okay? Now, dito naman sa Newfoundland, kailangan dito mas bata, no? Mas matanda. Pwedeng magsimula sa 21 to 59 years old. Okay? So, yan yung pinakita ko lang sa inyo yung iba't ibang program, no? But maraming province kasi sa Canada. I-check nyo na lang yung iba, ha? Kasi mahaba na kasi yung video natin. But there is hope, no, sa mga above 40 or above 50 na pwede pa kayong mag-apply ng work sa Canada as long as pasok yung skills ninyo, pasok yung experience ninyo, or pasok kayo sa hinahanap ng employer. Okay? I hope malinaw yan. Posible pa kaya na manirahan ako sa Canada, sir, na ganito? So, malinaw na mention ko na sa inyo, kahit 40, 50 ka na, posible ka ditong makahanap ng trabaho sa Canada at pwede ka rin manirahan dito sa Canada. Okay? So, this is a common na katanong kasi yung iba nag-worry na pwede pa kaya ako, no? Pwede pa kaya akong 40 na, 50. So, malinaw sa inyo. Pinakita ko na sa inyo yung slide na pwede kayong mag-apply dito kahit may edad na kayo or lampas na kayo sa kalendaryo. Yan yung isang pinoproblema ng karamihan, ang edad. Okay, but don't worry kasi dito sa Canada, wala silang discrimination. As long as kaya mong gawin ang trabaho, may lakas ka pa, kaya mo pang kumilos, pwede yan. Okay? So, malinaw na pwede yan and I hope na na-inspired ka sa video na to. Okay? So, huwag niyong kalimutan na i-share to sa iba kasi marami tayong mga kababayan, no, na problema na sa edad nila kasi matagal na sila sa abroad, hindi nakauwi ng Pilipinas, na ngayon gustong mag-Canada. Yes, sabihin nyo sa kanila, pwede pa kayong mag-apply sa Canada and pwede pa kayong mag-permanent residence dito sa Canada. Okay? So, ang bantayan nyo lang is yung pathway ng express entry kasi magmamatter yung edad doon. Pero pag sa ibang mga pathway like mga provincial nominee dito sa Canada, hindi nyo kailangan na may points, hindi nyo kailangan na medyo bata pa. As long as pasok pa kayo. So, yung pinaka-last na edad nakita nyo is 59, like sa Newfoundland, no? Pwede hanggang 59 years old. Okay? So again, this is Jem. Thanks for watching and see you in the next video. Bye-bye. Okay, so thank you and don't forget to share, no, sa mga natutunan nyo para makatulong tayo sa iba. Okay?